isang nagmomotor, I would also say, bilang isang pastor. Yes, sir. What would be your best advice sa ating mga motorista, sa ating mga kababayan? Welcome to the MMDA Kwentong Kalsada. Joining us today is none other than Police Captain John Clark Lorilia. So sa akin lamang po ng mga kasama, yung mga batas po na pinapatupad po dito sa atin, hindi naman po ito para gipitin po tayo. Kaya po nagpapatupad ng batas upang magkaroon po ng kaayusan. Bakit po? Kung wala pong batas, imagine na lang ang lugar o ang isang bansa na walang batas. Walang batas sa pinatutupad. Masama o mabuti gawin mo, it's okay, it's acceptable lahat. Dadami ang magnanakaw. Dadami ang mamamatay tao. Dadami ang rapist. Yes. Dadami ang lahat ng mga bagay. Magandang araw po sa ating lahat. At ako po, syempre once again, si Gabriel Go, kasama nyo rito sa ating Kwentong Kalsada, the MMDA Podcast. Habang lumalaganap ang social media, dumadami ang mga personalidad at mga kababayan natin na ginagamit ang social media as a means of propagating news. Ginagamit ito para maging content, mga good deeds, at iba't ibang mga maaaring ibigay na impormasyon sa social media. Specifically, dumadami rin ang mga tinatawag natin mga motovloggers. Kasabay ng kasikatan ng motovlogging, syempre, maraming iba't ibang issues ang lumalabas. Andiyan na po ang responsibilities, yung mga contents, mga maaayos at magagandang contents. At kung minsan, meron din mga contents na nababash. Syempre, may mga nagiging responsibilidad ang mga nagpa-post o yung mga gumagamit po nito. Para mapag-usapan po natin ngayong araw na ito, kasama natin ang isang sikat na maaari natin maturing na isang motovlogger or vlogger po natin. Pero, medyo kakaiba ang content niya. Though, pag tinignan niyo po, more than 2 million followers on social media. Kilala niyo na po ba to? Kung hindi pa, eto na po, ipapakilala natin siya sa inyo. Police Captain of the Philippine National Police, Police Captain John Clark Lorilia. Sir, Sir, magandang How are you po? Maraming salamat po. Okay lang po. Kayo po, kumusta? it's an honor for you to be here today. At syempre, para sa ating mga viewers, siya po si Moto Patrol Vlog. So kung hindi niyo pa po alam kung ano ang kanyang mga contents, bago natin simulan ang ating podcast, Sir, can you tell us about Moto Patrol Vlog? Okay, sir. Thank you very much po. Sir, first of all, I would like to thank God for this opportunity. Salamat sa Panginoong Diyos sa buhay mo, sir. Maraming Para salamat po. po nabigyan ng tayo ng pagkakataon. Siyempre, yung iba naman, hindi naman tayo lahat kilala talaga. And this actually a platform para masabi natin. So ako nga pala si Police Captain John Clark Lorilia. Ako po ay isang police captain, nakasign po sa PNP Chaplain Service. At bukod po sa pagiging police, ako po ay isang pastor din po. And then ngayon po, ako po ay gumawa po ng isang vlog na kung saan, Moto Patrol Vlog. It is not actually limited sa pagmotor po. But in all walks of life po, no? Inspirational, spirituality, paggawa po ng good deeds, na pagtulong po sa mga riders who are in need, lalo-lalo sa mga bagay na kailangan po nila. So may mga bagay po tayong ginawa niyan. But this is not for me, but for the glory of God. Na ginakaya po natin ginagawa to. At the same time, para po may pakita rin po natin sa publiko na ang PNP po ay kakampi po nila at hindi rin nakaaway. Alam mo, that's very enlightening, no? Yes, sir. Kasi normally, pag sinabi natin mga vlogging, it's all about content of pagmomotor. Yes, sir. Yung iba, syempre, entertainment. Yung iba naman, information dissemination. And it's not common for someone to use the platform of social media to propagate the words of God. And at the same time, nire-relate natin ito sa pang-araw-araw na buhay natin. At hindi lang po sa mga motorista. As you said, no, from all walks of life. Yes, sir. Sir, pwede niyo po bang ikwento sa amin? Ano ang iyong naging inspirasyon for you to start such kind of vlogging content? Okay, sir. Thank you so much. It was started, sir, nung pandemic time. Kasi ako po, sir, nung nag-start po ako ng vlogging, hindi naman po talaga ako sa motor po talaga. Sabi ko nga, ako isang pastor din po kasi. Ako po kasi, during that time, I was a non-commissioned officer. PO1 po ako during pandemic po noon. Ang PCR, Police Community Relation po ako. So ako po yung nakikipag-engage sa community. If ever po, sir, na limbawa, gusto po namin makapagbigay ng kasiyahan sa community, ako po yung nangunguna po doon po sa station sa Manila Police District. And then, during my tour of duty, ang ginagawa ko po, sir, pag nakikipag-engage ako sa community, nagbibigay na rin ako ng Word of God. Kasi yun talaga ang passion ko talaga as a police officer. So nag-share ako ng Word of God. Ang problema, sir, nung nag-hit yung pandemic, sir,
nagkaroon tayo ng social distancing. Yes. Diba, sir? Bawal tayong makapagkwentuhan, Correct. bawal tayong makipag-handshake, di ba? Yun kasi yung nakagawian ko. So sabi ko, ayokong mahinto yung gawain ng Panginoon na pinagkatiwala sa atin. So sabi ko, ano kayang gagawin ko? Baka hindi naman pwedeng itong pandemic na to, matalo na ito yung advocacy natin. Tama. So ginawa ko, sir, meron palang social media pala. Why not try the Facebook para ibahagi yung salita ng Panginoon? Then ginawa ko, sir, during my tour of duty, kami yung nagmamanage ng social distancing, nag-share ako ng Word of God, pinabidyoan ko dun sa, sa kasama ko, sa kabady ko. And then after nag-share ako ng Word of God, sabi ko, okay pala to Sabi ko ganun. So, gawin ko naman ngayon, nakatutok ako sa camera. Yes. So, ginawa ko, nag-share ako ng Word of God, encouragement, kasi maraming na, mga time na yun, maraming discouraged, maraming Yes. natatakot. Kasi affected sila sa Yes, sa sir, exactly. pandemic. Oo. A lot of people, Mm-mm. kumbaga, I don't want to call it na nawalan ng pag-asa, Mm. pero that was the fact di ba? Yes, sir. So yun, nag-start ako noon, nag-share ako ng Word of God, in-encourage ko sa kanila, huwag silang matakot, but to trust God's plan, na lahat ng to matatapos to. And then, I didn't expect that video, sir, na naka-reach, sir, ng almost 5 million views during that time. So sabi ko, okay pala tong platform na ito. So hindi lang pala kumbaga ito for entertainment, pwede palang gamitin to encourage our community, our fellow Filipino, and then not just a Filipino, of course, baka yung ibang mga tao sa iba-ibang bansa kung nakakaintindi sila ng Tagalog, 'di ba, sir? Or 'di ba may translation naman po yun, 'di ba, sir? Oo, Sabi ko, gagamitin ko to para mas mapalawak natin yung kingdom ng Panginoon. Kasi ako naniniwala ako, hindi lang ako nilagay ng Panginoon dito just to promote peace and order, but of course to extend His kingdom. Alam Yan mo, po yung napakaganda, nag-start ako, no? Napakaganda ng sinabi ni Moto Patrol Vlog. Alam mo, it's very seldom, as I said, for someone to be a uniformed personnel na nire-relate ang salita ng Diyos sa pang-araw-araw na ginagawa ng ating mga kababayan. And it is something na talagang interconnected di ba? Yes, Because religion is a matter of about principle. Yes, sir. And I think yung prinsipyo ng bawat mamayan, bawat motorista, it correlates to having discipline and respect. Exactly. 'Di ba? Sa mga, hindi lang sa kapwa motorista, but also sa mga kasama natin sa kalsada. So, with that, sir, gaining more than 3 million followers, if I'm not mistaken. Tama ba? Ilan na ba Yes. followers mo ngayon? Ang sir, 3.6. 3.6 million followers. So guys, ganun karami ang mga kababayan natin who appreciates yung such kind of content na merong religious aspect ng ating society. Sabi ko nga, yung religion, it's a basis of principle, di ba? Prinsipyo ng tao na it extends to the proper responsibility and syempre, yung mga good deeds natin sa pang-araw-araw. Sir, sa dami ng mga riders ngayon, you being also a motorcycle rider, Yes, sir. lalo na yung mga motovloggers natin, paano mo nakikita yung pabago-bagong kultura from 20 years ago to the riding habits of the motorcycle riders right now? At paano mo siya maiko-connect sa ginagawa mong vlog or sa ginagawa mong pag-expand ng words of God? Actually, sir, yung culture ng pagmotor, sir, from 20 years ago, kasi actually 20 years ago, hindi pa naman ako ganun kabiyasa sa pagmotor. Nag-start ako magmotor, I believe, 2015. Oh, Pero so mga medyo ano pa lang, so mga about 10 halos years bago pa lang. 10 years, mga 10 years pa lang. Actually, sir, hindi naman ganun kalaki yung pagbabago nang nakita ko yung pagdating sa motorcycle. Ang ano ko lang siguro, sir, may sasabi ko lang ngayon is that mas dumami yung mga nagmumotor compare po noon. Tama. Kasi sir, 'di ba, syempre ngayon mas mabilis na yung 'di ba? Makakuha ng motor, installment, pwede ka na makabili. Dati kailangan cash para May nagsabi nga sa akin one time sir, sisihin mo kaya maraming illegal parking na motor kasi maraming nagpapautang daw. yun yung sir, yun yung lagi nilang no? Actually, sir, wala na akong nakitang pagbabago. It is just that, sir, dahil sa sobrang dami ng, sabihin natin, sir, yung sobrang luwag kasi, sir, ng pagbebenta ng motor, sir. Kahit na yung mga tao hindi naman talaga kasi di ba sa atin sa LTO, bago ko mabigyan ng lisensya, kailangan meron kang sapat na kaalaman sa pagmumotor, meron kang kumbaga meron kang may examination yan, May sir. exam, diba? yes. Oo. Ngayon, sir, parang dun yung nakikita ko lang nagiging problem for me, is that parang masyado nagiging maluwag yung lalo na yung mga dealer ng mga sasakyan. Siguro, sir, maganda siguro kung ako tatanungin mo, sir. Maganda siguro mabigyan din ng mandate yung mga dealer ng sasakyan. Before ka magbenta ng motor, make sure that
the one you are selling the motorcycle is responsible enough to handle or to Eligible enough. Yes, eligible enough para Yes. para sir, para alam mo yung makita nila na paano ba mangyayari yun? By means of certification from the LTO na nagbibigay ng authority sa'yo para magmaneho. So something like that, sir. So for me, sir, yung culture same pa rin. Kaya lang habang dumadaan ng panahon, dumadami yung mga riders. Yung mga responsible rider, medyo parang nababawasan. Parang nagde-decline, no? Nagde-decline siya, sir. Nagde-deteriorate yung... And I think, yan yung isa sa mga factor, which ako personally, I appreciate your content eh. Kasi, it's beginning to, we see the society as not only the lack of discipline, but also the lack of respect for one another. Exactly, sir. And I think yung ginagawa niyong content, it helps to alleviate yung somehow yung pagkukulang ng respeto ng ating mga motorista na dapat we still adhere to the proper principles. And with that, what do you think in your own, pag i-relate natin yan sa mga contents nyo, as I said, yung mga good deeds, yung mga prinsipyo, how can you relate that to enforcing or maibalik man lang ang disiplina at respeto ng ating mga kababayan? Or let's say, mga motorista natin sa kalsada. How do you think na yung importance of sharing these principles based on religious factor na makakatulong ito sa pagbabalik ng kaayusan? Actually, sir, yan, first of all, kung yung i-relate ko sa akin yan, sir. Disiplina kasi, sir, hindi simula yan sa puso eh. Tama, sir, di ba? Tama. Ako, sir, ang lagi ko kasing tinatouch when it's sa aking mga content sa talaga, every time that I post a content, sir, lagi kong ibinabalik yan sa ating Panginoon eh. Because God is the only one who can actually change our heart. Yes. If they will actually listen to the Word of God, na sinasabi ko, sa akin hindi ko salita to eh. Salita ng Panginoon ko to. Salita ng Panginoon pala natin, salita ng Panginoon natin. Is that, if they will actually listen to that, wholeheartedly, God will be able to touch their hearts. Mababago yung puso nila. At doon magsisimula yung pagbabago sa kanila. Kasi ang respeto, sir, totoo lamang po. You can actually respect. Sabi natin, I respect that, pero walang action. Totoo. Diba, sir? Kasi wala dun sa puso mo. Correct. Pero kung magsisimulang mabago ang puso mo, diba? Through the Word of God, na sinishare po natin, social media po natin, maybe God is the one who will be able to change your heart, and then yung respect, mabubuo na. It's like, it will overflow na eh. it will overflow. And it's like simply saying na, kasi ang respeto, there's a sense of level. Exactly. Diba? Pwede kasi nating respetuhin ang isang tao. For example, a PO1 sees you walking down the corridor. Sir. Yes, sir. I have to pay my respect because you are a superior based on your ranking. Yes, sir. Pero kasi meron tayong tinatawag na respeto na mula sa puso. Kumbaga, respeto sa pagkatao. Not only on a shallow level dahil kailangan ko siyang respetuhin kasi boss ko siya. Kailangan ko siyang respetuhin dahil sikat siya. Diba? When we talk about respect, it should be as a whole. Buo ang respeto na galing sa puso. And I think that stands out, especially when you do your contents. Kasi you reach out not only to the shallow level of respect of the people, but also you touch their hearts. Yes, exactly. Emotionally, spiritually, and even even when it comes to mga mindset nila, malaki ang tulong eh. Tama ba ako, sir? Yes, sir. Exactly, sir. Actually, sir, yun yung isa sa mga number one factor po natin dito, sir. Is that, for us, sir, hindi po tayo yung magbabago sa kanila eh. So, tayo po yung magpapagamit lang sa Panginoon. Kasi, totoo lamang, sir, ito pa yung isa sa number one, sir, siguro, for me, sir. If you have God in your life, if you truly believe in God, you will know what He wants, you will know what He commands, and you will know ano yung mandate niya para sa atin. Tama. And if you truly believe in Him, and if you have faith in Him, you don't want to offend Him. Yes. So, you will do the right thing, which actually glorifies Him. The right thing that is spiritually right. Spiritually right. And acceptable. Acceptable. And then, that glorifies Him alone. Napakaganda, no? Yun ang para sa akin, sir, na siguro, if you wanted to achieve that kind of change, and then yung gusto nating matutunan nila yung paano mabalik yung respeto sa isa't isa, sa kapwa, not just for the rank, not just for the status. Magsisimula lahat yan sa puso, sir. If you know how to respect God, you will be able to respect others as well.
Meron akong gustong tanungin sa Yes, inyo, sir. Yes, sir. Captain Loriliano. Maraming mga motovloggers, even sa ating mga kapulisan, mga tropa natin, na they also do motovlogging. Yes, sir. But I want to ask this question. Sabi nila, the social media is a very powerful tool. Yes, and we exactly. both agree to that Yes, because of the reach. Maraming mga motovloggers na ginagamit na lang nila ang social media just for the sense of quote-unquote, for the content. Di ba? At nakakalimutan na nila yung tinatawag na, is it acceptable based on approval of the society? Kasi pag when you say, approve yung content mo, maaaring maganda, maaaring hindi maganda. Pero based on principle, is it acceptable? Ano masasabi mo sa ganung klaseng mga, well, indirectly, what is your message to these motovloggers na wag naman po sana laging for the content lamang. Dapat it should adhere to the proper principles and acceptability, not only through rules and regulations, but also syempre bilang mamamayang Pilipino. Morally, di ba? Sir? Morally. Actually, sir, totoo lamang po, when it comes sa approve, ano yan eh, may dalawa kasing mukha yan, sir eh. Di ba? Meron kasi nag-post ka ng content, merong mag-a-agree sa'yo, merong hindi mag-a-agree sa'yo. Kasi iba-iba rin ang ugali ng tao. May mga trigger happy. Kung saan, kapag halimbawa, nag-post ka ng content na kahit nasabihin natin morally, ano siya, deteriorated siya, i-accept nila kasi nakakatuwa. Yes. Di ba? Ganun, sir, di ba? So, ikaw naman bilang motovlogger, uy, pinapatok ako ng tao. Uy, inaano ko, gusto pala ng tao ng content ko kahit na, sabihin natin, sorry for the word ha, kahit walang kwenta yung content ko. Di ba? Totoo Di ba, yan. sir? Kahit na minsan nakakatapak na ng iba, pero dahil nga nakuha ko yung kilite nitong level na tong mga tao na to, maraming ganun, sir eh. Totoo lang, ang dami kong nakikitang ganyan eh. Yun nga lang ang problema dun, sir, is that, kala siguro ng isang motovlogger na to, pag nag-push siya ng ganun, porkit nilike siya, is approved na ng lahat. Without thinking, kung ito ba'y morally accepted ba siya? Ito ba'y tama ba to nang naayon sa batas natin? Tama ba to nang naayon sa batas ng ating Panginoon? Alam mo yung ganun, sir? Itong sa akin lang, sir, ang mga pinapost po natin social media, no? Ito po yung habang buhay nang nandyan. Tama. Hindi na po mawawala po yan. I-delete mo man yan, sigurado may mga ibang makakapag-download po dyan. Tama. Make sure lamang po, no, kung kayo po yung magpo-post, huwag niyo po nating hanapin yung likes and engagement lamang. Kasi maraming mag-a-agree sa'yo, for sure. Kahit hindi pa maganda ang content mo, minsan kahit mali pa yan, kahit nagmumura ka pa dyan, may mag-a-accept at may mag-a-accept niyan eh. The thing is that, kung ang pinost mo, nagustuhan ng mamamayan, pero mali pala, may mga anak ka. Yes. Sabihin natin, kung wala ka pang anak, may mga nakababata kang kapatid Na pwede na mapanood. na pwede nilang mapanood. Na ikaw sa sarili mo, alam mong mali yun. Pero dahil ginagawa mo siya dahil for the sake of engagement. Yan. That's What the perfect if- word. di ba, sir? Engagement. Engagement. What if, alam mo sa sarili mo na ayaw mo yung ginagawa mo, pero dahil may engagement, may kita, kasi totoo lang, may kita dyan, sir, di ba? Yes, totoo yan. Pero ayaw mo naman yung gano'n, tapos sabihin mo sa anak mo, nak, huwag mong gagawin yung ginagawa ko ha, kasi for engagement lang. Do you think susundin ka ng anak mo? Hindi. Kasi it's posted on public eh. Exactly, And aside sir. from that, Exactly. hindi lang sa anak mo, no? Yes, sir. But also, you get to affect yung thinking ng iba pang Iba nanonood. pang nanonood, sir. Diba? Exactly. So napakalaking responsibilidad Mm-mm. ang paggamit ng social media. Exactly, sir. Exactly, And sir. being one of the prominent motovloggers with millions of followers, sinasabi ng mga tao, pwede naman kayong gumawa ng isang bagay or pwede nyo naman i-propagate ang inyong mga contents na without cameras, which is, directly pag inisip natin, paano natin gagawin yun, di ba? Kaya nga social Kaya media. nga social media tayo. Do you agree or is it for you, is it acceptable na yung mga ginagawa ng mga vloggers, lalo na yung mga tama naman, Apo. na pinopost sa social media, anong take nyo po doon? Kasi sinasabi nga ng iba, pwede nyo naman gawin to, pwede kayo magtrabaho ng walang camera. So what's your take on that? Actually, sir, ako, tulad niya, isang pulis ako. Meron akong bagay na ginagawa sa PNP na pinopost ko sa social media. The reason why pinopost po namin sa social media po niyan is that para po makita niyo naman po yung trabaho po namin. Na kami pong mga pulis, hindi naman pula. Kasi syempre, tayo, at totoo lang, PNP, real talk tayo, siran-sira na talaga sa mata ng publiko. Oy, pero in fairness, ba, marami sir? akong mga kaibigan Oo. na talagang ginagampanan ng trabaho. Pero At isa na silent- si Police Captain Lorilla. Pero silent sila, sir, di ba? Yes. Hindi nakikita. So ngayon, ano pong tulong ng social media? Ang tulong po ng social media po natin is that para po makita nyo naman po, hindi na po parang pakitang tao lang, kundi para makita nyo naman po na hindi po lahat ng pulis na inakala ninyo. Nakala ninyo, konti na lang ang pulis na gumagawa ng mabuti. No. Marami pa rin po pero silent sila. Ay, dyan ako hindi agree. Maraming kapulisan Yes.
na maayos, even on social Yes. media, even on media, Yes. na makikita mo nagtatrabaho ng maayos. And ito nga lagi ko sinasabi, even on our end, as kami enforcement din naman kami, no? Ang pagkakamali ng isa does not define the whole Exactly. agency. Exactly. Or it does not define everyone. Meron talagang, tawag nga nila, no, may bad apples, di ba? Or bad oranges. But in a group, hindi lahat ganun. Hindi lahat, sir. Kaya yung tanong mo sa akin kanina, sir, kung agree ba ako na dapat ba hindi ba i-post sa social media yung mga bagay na ginagawa nila mabuti? Ako, sir, I agree na dapat i-post nila. Dapat i-post talaga yan. Hindi Why? ano eh. Not just for the sake ng engagement, Yes. but to inspire others as well. Yan. Actually, that's the perfect word na lagi ko rin sinasabi. What we post on social media, it's not just about engagement. It's not about gusto kong sumikat. Yung iba, di ba? Gusto kong kumita. Million ng followers. Million ng engagement. It's not just about posting it. It's about inspiring people. And sige, go on, sir, about inspiration. Yun nga, sir. Actually, ako, nung time before, nung nag-ship ako sa motovlogging, sir, di ba, ako, from Word of God, sa motovlogging ako, nag-share pa rin ako ng Word of God noon. May nagtiwala kasi sa akin, sir, na, kwento ko lang na konti, sir, na, Sige, may go ahead. nagtiwala kasi sa akin, sir, na isang brand ng helmet before. Kaya lang, hindi ko na di-divulge kasi, siyempre, may nagtiwala sa akin ng brand ng helmet before noon, na nakita nila yung ginagawa ko, nagmo-motovlogging wala si sir, nagbibigay ng Word of God, nagbibigay ng Bible. So, sabi sa akin, sir, baka pwede mong ano ka na, kasi natutuwa kami sa inyo. Ito, pamigay mo din itong helmet natin na to sa mga riders at tingin mong kailangan talaga nila. Sabi ko, magandang pagkakataon yan. Why? Kasi totoo lamang, ang mga tao kasi, minsan kasi hindi ka pakikinggan pag wala ka munang ibinigay na something. Di ba, sir? Di ba? So sabi ko, ito magandang pagkakataon to, baka ginagamit ng Panginoon to. Just like Jesus Christ, before siya mag-share ng Word of God, di ba? Nakita niya yung 5,000 gutom na gutom, di ba? Anong ginawa niya? Binusog niya muna isang sikmura. Yes. Then after niya, tsaka niya share ng Word of God. Sabi ko, what if I do that sa aking content? So sabi ko, hindi lang naman yung binigyan ko ang makakapakinig ng salita ng Panginoon, kundi pati yung mga taong nanonood. Kasi na-inspire sila, may pulis na namimigay ng helmet, ang bait naman. Then after that, pag pinanood nila, share na ako ng Word of God. So na-target ko, hindi lang yung binigyan ko ng helmet na tao, kundi pati yung mga audience Pati natin. audience. Diba, yes. sir? So sa akin, sir, yun na, yung back to your question, if agree ba ako? So yun yung sinasabi ko, sir, na inspiration, sir. For them to do the same. Tama. Na lahat ng tao, hindi lang police, nakatulad namin, hindi lang motovlogger, even yung mga simpleng tao, pwede nilang gawin din yun, sir. Pwede tayo makapag-inspire sa kanila eh. Pwede Yes. tayo makapag-motivate sa kanila to do good things. It's like to others. It's like a domino effect. Exactly, Na lagi ko rin sinasabi to, no. sir. It does not or it doesn't have to be for someone who is in position like tayo bilang public servant na public servant kasi kayo kaya kaya niyong gawin yan. No. What we want and what we are trying to do here is we want to propagate the good deeds na to the point na maging inspirasyon po para sa ating mga kababayan na kahit sa maliliit na pamamaraan, pag kayo po ay gumawa ng maganda at tumulong sa kapwa, you will be able to inspire other people. So parang domino. Domino, sir. Pag natumba ang isa, tuloy-tuloy. Pero ngayon, domino effect on a positive note, 'di ba? Yan ang isa sa mga dapat mapalitan natin yung mindset ng ating mga kababayan. Kasi it's always, ginagawa niya yan kasi gusto niyo magpasikat. No, it's not about that. Probably yes, no? Probably merong ilang mga motovloggers na ginagawa talaga yan because they want the popularity. But at the end of the day, ang gusto lang din naman natin is mapakita kung anong ginagawa. There are a lot of motovloggers na, sige, riding, pinapakita ang ganda ng Pilipinas, but at the same time, they're doing something Meron ako mga kilalang motovloggers na po-promote na ang ganda ng Pilipinas, nagbibigay pa ng libreng gas. Yes, Yung iba, exactly. nagbibigay ng grocery. And like what you did, yung mga ginagawa, nagbibigay ng helmet. And it's a very, very good chance for us. Tama ang sinabi mo na pag may binigay, syempre, papakinggan ka Exactly, Pag sir. pinakinggan ka, dahil sa social media, lalawak Lalawak, sir. yung reach. mga sinasabihan Yes, mo yes. at yung reach mo. And I think for that aspect, diyan pumapasok talaga yung napakahalaga ng social media. How long have you been doing this? For, sir? Since 2020, sir? Since 2020. So, 6 years na, sir? 6 years na siya. 6 years. Imagine mo, in a span of 6 years, you've gained 3.6 million followers. Kung yung 3.6 million followers natin yan ay nakikinig kay Moto Patrol Vlog at you take into heart yung mga sinasabi niya, lalo na yung mga salita ng Diyos.
I think hindi tayo mahihirapan na ibalik ang disiplina sa kalsada. Exactly. Do you agree with that, sir? I agree with that, sir. Totoo yan, sir. Hindi man natin totally mabago lahat. But I think yung sabihin natin, yung sa 3.6, hindi naman natin na mabago yan. At least 10%, sir, masaya na tayo dyan eh. Di ba, Tama. sir? Alam mo yung Tama. 10% at a time, 1% at a time, okay na. Kumbaga, masaya na tayo one dyan step eh. at a time, no? Yes, Sabi exactly, nga sir. nila, uulitin ko, change does not happen overnight. Exactly, sir. But at least, we did something. we did something. We did something for other people to follow. Isipin mo, sir, di ba? Ito, ikukunik ko lang din, sir. Sabi nga sa Bible, sir, sa pag ikaw nagbahagi ka ng salita ng Panginoon sa 100 tao, isa lang ang tumanggap or maniwala doon sa salita ng Panginoon, ang tumanggap sa Panginoon. Libu-libong anghel nagpapalakpakan sa langit. Meaning to say, it's not about the quantity, but the The quality. quality. Na mababago natin, may inspire natin, na mabalik siya sa tamang landas, magkaroon siya ng tunay na pananampalataya sa Diyos at mabalik siya sa tamang landas at gumawa ng mabuti. Magkaroon ng disiplina. If you have one Bible verse na you want to share and pwede mo ma-connect when it comes to disiplina, respeto sa batas, pagsunod sa batas natin sa trapiko, respeto sa bawat kababayan natin. What would be that Bible verse that you want to share with For us? me, sir, Yes. tulad na lagi kong binabanggit, all for His glory. Ito yung Bible verse na yun. Sinabi po sa Bible is that, whatever you do, whatever you eat or drink, whatever you do it for the glory of God. Kasi pag sa glory mo ginawa yan, magsasawa ka eh. Bakit? Pagka tinignan mo yung glory mo, walang nanood sa'yo, walang nag-applause sa'yo, walang naka-appreciate sa'yo, hihinto ka eh. Pero kapag ginagawa mo yan para sa Panginoon, hindi ka mapapagod, tutuloy-tuloy mo yung ginagawa mo. It's a very inspiring Yes, words coming from, lalong-lalo na siyempre, kababayan natin, hindi sila sanay Yes, sir. na isang napakatikas na miyembro ng ating kapulisan na merong puso na being able to share such Bible verses, the good deeds, and as I said, no, yung religious factor Yes, sir. and morality of the people. And I hope I believe you'll be opening another chapter of your life pretty soon. Hindi ko muna sasabihin, Yes, sir. pero na-share na sa akin ni Sir, no? And siguro ang sa akin lang, continue to do what you do best. Thank you, sir. Kahit saan ka naman magpunta, I mean, the social media is a very powerful tool, di ba? Yes, sir. Siguro I have another question for you, Yes, sir. sir. What can you say between following the rules or the law out of fear versus following the rules and following the law out of respect? Following the rules, sir, yung difference ba niya yan? Yung difference ng sinusunod ko ang batas dahil takot ako Takot ako, oo. o sinusunod ko ang batas dahil may respeto ako. Actually, sir, yung takot kasi, sir, pwedeng mawala yan soon eh. Di ba, sir? Tama. Ang takot, namamanid yan eh. Yes. Di ba? Ngayon, pag nawala na yung takot, gagawin mo, ba-violate mo na. Yes. Unlike, sir, kapag ikaw ay sumusunod ka out of respect kasi may pagmamahal yan eh. Kaya nga lagi ko binabanggit, sir, parang kanina yung binanggit ko kanina sa yung verse sa Bible na, whatever you do it for the glory of God. Sabihin, sir, pagka yung pagmamahal mo sa Panginoon hindi nawala, patuloy mong gagawin yung bagay na makakalugod sa Kanya. Pero pag ginagawa mo to para sa sarili mo lamang, di ba? Dahil natatakot ka, dahil gusto mo sumikat, pag dumating yung point na naman din yung takot mo, tapos dumating yung point na burnout ka kasi parang wala naman nakakapansin ng ginagawa mo, ihinto ka sa ginagawa mo. Same thing with following the rules out of fear. Pag nawala na yung takot mo, wala na yan eh. Parang isang bata no, na Oo, tinatakot sir, eh. mo na merong may multo. Yes, sir. Pero after a few months or after a year, marirealize niya, niloloko ko ng tatay ko. Exactly. Wala naman pala multo. Wala na. Di ba? Yes, sir. So, it's basically, yan yung lagi ko rin sinasabi, no? Following the rules out of fear, pwedeng mabago. Yes. Pwedeng maitigil. Yes, Di ba? sir. Pwedeng tumigil. Pero yung hindi But yan. if you follow the rules out of respect, it will be embedded To sa you. iyong personalidad at sa morality ng bilang isang tao at bilang isang mamamayang Pilipino. Bilang isang sir, isang nagmomotor, I would also say bilang isang pastor. Yes, sir. What would be your best advice sa ating mga motorista, sa ating mga kababayan? Anything that you can advise them to help them cope up with the current scenario. Alam naman natin napakagulo ng ating society ngayon. People are breaking the rules, breaking the law. Very basic na lang sa mga traffic violations natin. So what more in a higher aspect of governance na
hindi kayo dapat mawalan ng pag-asa sa nangyayari sa ating bansa ngayon, lalo-lalo na sa mga kalsada natin. So what would be your message that you want to tell or to convey sa mga nanonood sa atin ngayong araw na ito? Okay. So sa mga nanonood po sa atin, lalo na sa mga motorista po natin, no? Alam ko po na napakahirap po para sa atin ng sumunod. Totoo naman po talaga. Lalo na kapag ka po ang batas po ay bago at wala po tayo sa comfort zone po natin. Kasi totoo lang, minsan, ito na yung batas, biglang mababago po yan, di ba? So ang sa akin lamang po ng mga kasamaan, sa amin po sa PNP, meron po kaming number 1 rule. Pag hindi ka sumunod, ikaw lang din yung mahihirapan, lalo sa training eh. Yes. Parang training, ikukunin ko lang po ito, no, para po magkaroon po tayo ng illustration. Sa amin po sa training po, meron po kami mga rules doon na hirap kaming sundin. Number 1 doon is that itapon mo yung pride mo. Di ba? Itatapon mo yung pride mo. Kasi pag hindi mo ginawa yan, ikaw lang din na mahihirapan sa training eh. So same thing po sa batas po natin. Pag hindi ka sumunod sa batas natin, ikaw lang din ang mahihirapan. For example, nag-violate ka ng rules, nahuli ka. Ano mangyayari sa'yo? Gastos ka. Bayad ka. Tama, di ba? Or ano na lang, no? Simpleng na-overtaken ka. Na-overtaken ka. Yung pride mo Yung umiiral pride mo, din. Na-overtaken ako eh. Kailangan habulin ko. Di ba yung mga ganon? May mga ganon eh. Tapos nangyari dyan, kaka-overtake mo, kakahabol mo, nabangga ka. Yes. Okay, bigla nagkaroon ng road rage, di ba? Sinong talo? Totoo. Di ba? Totoo yan. So sa akin lamang po ng mga kasama, no? Yung mga batas po na pinapatupad po dito sa atin, hindi naman po to para gipitin po tayo. Kaya po nagpapatupad ng batas upang magkaroon po ng kaayusan. Bakit po? Kung wala pong batas, imagine na lang ang lugar o ang isang bansa na walang batas. Walang batas sa pinatutupad. Masama o mabuti gawin mo, it's okay, it's acceptable lahat. Dadami ang magnanakaw. Tama. Dadami ang mamamatay tao. Dadami ang rapist. Yes. Dadami ang lahat ng mga bagay. Hindi ba ayaw nga natin ng mga ganyan? So, tayo po, mga kasama, ang batas po ay hindi ginawa para pahirapan po tayo. Ang batas po ay ginawa para po sa kaayusan. Mahirap siya, oo. Pero pagka sinunod po natin, makikita po natin kung ano yung beauty po nito. Remember, if you really have faith, connect naman po natin sa spiritual life naman po natin. If you really have faith in God, remember that all government is what? Established by God. Anything that will go against the government or rebelling against the government is rebelling against God. Kung may pinatupad ang ano po natin, ang ating gobyerno ng isang batas, lalo na kung ito hindi naman po nakakatapak sa iyong pagkatao, hindi po ito nakako-compromise sa iyong pananampalataya, sa paniniwala, bagkus ito pa yung makakabuti, dapat po tayo magpakasakop, magpasailalim sa batas or mandato na pinapatupad po ng gobyerno. Because if you rebel against it, you are rebelling against God. Ngayon, kung sasabihin mo may pananampalataya ka, then prove it by simple following the rules and the law of this land. Lastly, Moto Patrol Vlog. Sir. What message would you like to tell or to advise fellow vloggers, motovloggers, content creators when it comes to our responsibility in the usage of the social media? Okay. Sa mga social media influencers na lamang po, no, to sakop na lahat, motovlogger, lifestyle vlogger, food vlogger, lahat yan sakop. Lahat ng social media po, natin, influencers po natin. I believe marami po dito mas malawak pa yung reach kaysa sa akin. Pero isa lamang po may advice ko. Sana po, paulit-ulit lamang po natin binabanggit. Ang nanonood po sa atin ng social media, lahat po yan may access na. Bata, matanda, may access na po yan. Sana po lahat po sana nang ipopost po natin. Dapat po isipin po muna natin, ito ba'y makakatulong po ba? Ito po ba'y makakabuti? Ito po ba'y makaka-impluwensya ng maganda? Kasi kung yan po ay, wala po yan criteria na yan, yung maganda, makaka-impluwensya ng maganda, at makakatulong sa pag-angat, no, ng lahat ng sa atin, morality, spirituality, makakatulong sa gobyerno. Kung wala po yan, huwag na po nating i-post. Huwag na po nating i-post just for the sake of engagement. Sasabihin ko po sa inyo, magkakaroon ka nga ng engagement. Pero kung ito naman ay makakasira sa buhay ng isang tao, dahil sa paniniwala sa iyo, di ba? Influencer ka nga eh. Habang buhay mong dadalhin yung konsensya na yon. Lalo na, pasensya na po for the word lalo na po yung mga nagpo-post ng ng sugal Tama. Lamang po, no? Marami po tayong mga social media influencers na nagpo-post po na sugal. Please, wag na nating tangkilikin po yan. Totoong malaking kita niyan. Kahit sa akin, marami ako nare-receive na mga offers. Mga offers niyan. Actually, ayoko nang bagitin kung ano yung offers na binibigay sa akin. Pero bukod sa pagiging pulis ko, kaya ako siya hindi tinanggap kasi I believe na makakasira ng buhay yan eh. True. Di ba po? True. So sa akin po, no, hindi po lahat po ng pinopromote po natin, no, na nakakabuti sa atin, makakabuti rin sa iba.
marahil ikaw yung mag-benefit pero sa iba makakasama. Kaya before posting it, please think not just once, not just twice, but 1,000 times kung ito ba'y makakatulong or hindi. Makaka-influensya ba ito ng maganda or masama? Think it bago po natin ito po sa social media. Dahil again, habang buhay na pong nandyan yan, hindi na mawawala yung once na pinost mo po yan. Very, very well said. Alam mo, maidagdag ko na, no, sir? Yes, sir. Yung mga motovloggers na gumagawa ng, sorry for the term also, yung so-called kamote contents natin. Yung recently, I've called the attention of other authorities. Yung nagmumotor ng naka-nutshell, walang side mirror. Tapos, I don't know, how do you call it? Wheelie ba yun? Yung tinataas yung motor. Ayo, sir. Oo, tapos walang protective gear. Isa pa yun, sir. Yung iba, walang plaka. Buti na to, may plaka, kaya na-trace natin. Sa susunod, gagawin lang, tatanggal na ng plaka. sir. But, alam mo, that's the perfect message that we want to convey to the public. Think before you click, di ba? But sa atin, in our case, think before you post. Before you post. Kasi, hindi lang naman po isang tao makakapanood nito. Social media, as I said, at laging paulit-ulit kong sinasabi, is a very powerful tool na kung saan pwede tayong makabigay ng aral, pwede tayong magbigay ng impluensya, at we can also influence others to do the same. So napakahalaga na isipin natin not only once, twice, or thrice, 1,000 times bago po tayo gumawa ng mga contents na ipopost po natin. Kasi hindi natin alam, baka naman yung pag-post natin, maka-impluensya po tayo ng hindi maganda sa iba. Exactly. At we can cause even the loss of lives, lalong-lalo sa mga motovloggers. Habang buhay na dadalhin, Habang sir. buhay po natin dadalhin yung mga na-impluensyahan natin na hindi naman po maganda. So, sir, Moto Patrol Vlog, saludo po ako sa ginagawa mo. Thank you, sir. Thank you. And of course, once again, on behalf of the MMDA, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa aming araw na ito. So guys, dito po nagtatapos ang isa na namang episode natin ng Kwentong Kalsada, the MMDA Podcast. Paalala lang po, like, share, and subscribe po kayo. At isa pang paalala, uulitin ko, social media is a very powerful tool. Let us use it wisely. At lagi nating isipin ang mga pinopost po natin. It should be acceptable based on morality. At syempre, bilang respeto na rin sa kapwa natin at sa kapwa motorista. So, abangan nyo po ang next episode. Maganda yung sinabi nyo kanina, no? Food vlogger. Baka naman sa susunod food vlogger naman. Para may pagkain tayo dito. Pwede, no? sir. Pwede, sir. So once again, maraming salamat, sir. Sir. From Thank the you, sir. Philippine National Police, Chaplain Service Police Captain John Clark Lorilla. Maraming salamat, sir. Purihin ng Panginoon, Diyos. Maraming salamat.